So, um, yun, good morning mga kapatid. So, yun, kamusta? Welcome ulit sa ating Sunday meeting. Uh, yun, sana nasa mabuti ang kalagayan. Sana okay kayo. So, yun lang yung desire ng heart ko. Sana nasa maganda tayong sitwasyon. So, yun, bago ako mag-start, magte-thank you muna ako kay Pastor Ruel. Supposedly ako yung magtotalk nung nakaraan Sunday. Kaso nagkasakit ako kaya so yun, dapat nung nakaraan Sunday pa. Anyway, thank you. Thank you dun sa ano. So yan, bago ka mag-start, yung announcement muna. Ngayong araw na to, yung dating ng bagyong Rolly. So yun, sasalubungin natin si bagyong Rolly. Medyo malakas siya. Signal number 3 dito sa Cavite pag tumama. So sana ingat tayo mga kapatid. Kung wala naman tayong gagawin, huwag na tayong lumabas. So yun. Yung isa pa sa announcement, November na, napakabilis ng panahon at ilang buwan na lang patapos na tong 2020. So hindi natin alam kung ano yung paparating pa. So yun. At naniniwala ako na sana meron tayong natutunan sa mga nangyari sa atin. Nailabas kung ano yung kulay natin, kung ano talaga yung desire ng heart natin. Diba? Makita natin yung mga trials na dumarating, yung temptations na dumadating, kung paano natin ito i-overcome. So, yun, nahayag. Sa November 3 nga pala, election sa US. So, sa pagka-presidente, si Donald Trump at si Joe Biden. So, actually, hindi ko lang kung sino manalo sa kanila, medyo dikit daw eh. So, yun. At yung isa pa na gusto kong i-announce o ibalita, yung tungkol sa sa international news to eh, tungkol sa Taiwan at sa China. Siguro kung nabalitaan ninyo yung last month, parang nagkaroon ng anniversary yung Taiwan. Bago nag-test ng rocket ng mga missile yung China doon sa dalampasigan ng Taiwan. At yung scenario na yon, ang ginawa ng Taiwan, umorder sila ng 1.3 billion na mga arsenal at mga weapons, at the same time mga battleship. So, syempre, di ko lang saan gagamitin yon, pero merong girian doon sa Taiwan at sa China. So, yun, inaangkin ulit ng China na probinsya nila yung Taiwan. Bagamat yung Taiwan, independent na. So, kaya ko siya nabanggit. Kaya ako nabanggit itong tungkol sa Taiwan at sa China. Noong 1990 kasi, nung president pa si Ronald Reagan ng Amerika, meron siyang project, yung Project Star Wars. Yung Star Wars na to, magpapalipad sila ng mga satellite sa himpapawid bago i-intercept nito yung mga missiles na kung ano man na darating. Titirahin nila ng laser para hindi tumama doon sa Yun yung Project Star Wars. At kaugnay kasi ng project na yun, merong island dito sa Pacific, yung tinatawag na Marshall Island. Nandun lahat yung persa ng Amerika, yung mga weaponry nila. Yung Marshall Island, mga 300 nautical miles yung layo mula sa Mindanao. Pero yung mga missiles na nasa nasa Marshall Island, kaya niyang umabot ng 5,000 kilometers yung layo. So, kaya itong paabutin kahit saan siguro dito sa Asia. At kaya ko siya nabanggit kasi yung project nito, yung nasa Marshall Island, ang pangalan niya, nilagay siya ng pangalan yung Vision 2020, yung tinatawag. So, that was 30 years ago ata. Vision 2020, iniisip nila na magkakaroon. So, ng digmaan. So, hindi ko lang alam. Siyempre, hindi naman tayo pessimistic. Pero, nawala na yung base militar dito sa Pilipinas. Pero kung magkakaroon ng giyera dito sa Pacific regarding Taiwan o kaya China o kung kanino man, mapapagitnaan tayo.
Kapagitnaan tayo, itong Pilipinas. So, yun. Binabalita ko lang naman siya para para ma-inform lang. At siguro kung may time kayo, tingnan niyo rin yung yung project or yung Vision 2020 nila na project. So yun, ano pa ba? Yung huling announcement o yung gusto kong sabihin, yung tungkol sa house meeting. Napag-usapan namin ni Pastor, nakakausapin namin yung mga tao personal para matuloy or masimulan tong house meeting. Particularly sa Wood Lane, yun, kung sino yung available ng mga brothers, yun na lang siguro, o ng mga sisters. Siyempre, yung bahay din na gagamitin. Ironically, yung house meeting, kung mababasa mo sa New Testament, lahat ng kaganapan, lahat ng pangyayari, yung first century Christians, yung naganap yan sa house meeting. At iniisip ko lang, siguro hanggang dulo yan, house meeting, kasi pag dumating yung persecutions, alam naman natin magkakaroon ng persecution sa mga huling araw. At house meeting siguro yung babagsakan ng bawat isa. So, yun. Ano pa ba? So, yun. Siguro, na lang, see you soon sa mga kapatid na na kakausapin siguro. Personal, magbisita rin. So, see you soon. Ano pa ba? Siguro punta na tayo sa salita ni Lord, sa blessing. Siyempre, papasok tayo doon sa word ni Lord. At iniisip ko lang, ayokong pumasok doon nang hindi natin ipinagpe-pray. So, yung ginagawa natin, hindi ito intellectual experience. Diba? Itong ginagawa natin, spiritual experience. So, kinakailangan siguro ibigay natin sa Lord. So, ano pa ba? Siguro pag-pray muna natin. Pag-pray muna natin yung salita ni Lord. Lord God, thank you Lord sa privilege Lord na papasok kami Lord sa iyong presensya. Papasok kami Lord sa iyong salita. Lord, dinadalain ko Lord na maintindihan namin Lord. Lord, buksan mo yung aming mga puso Lord na tanggapin ang iyong mga salita. Lord, hinihingi namin Lord yung anointing Lord ng Espiritu Santo Lord na nabuksan yung aming mga puso. Lord, naniniwala kami na walang aksidente, walang coincidence Lord sa iyong kaharian. Kaya itong oras na to, Lord, divine appointment Lord na itinakda mo para sa amin Lord, para makinig Lord, maintindihan Lord ang iyong salita. Lord, salamat Lord, at muli Lord, hinihingi namin yung blessing mo, hinihingi namin yung anointing mo. Sa pamamagitan Lord ni Jesus Christ, sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak, si Jesus. Thank you Lord God. Amen. Yan. Medyo nakapanibago ulit. So, yun. Simulan natin sa ating unang scriptures. Kung wala kang Bible, pause mo muna. Sa Colossians 3, verse 2. Sabi dito, sundan nyo na lang, babasahin ko sa English. Sabi diyan, set your affections on things above, not on things on earth. So, napakasimple ng salita. Sabi niya, ilagak mo daw yung attention mo, yung puso mo, yung isip mo dun sa mga bagay sa taas at hindi dito sa lupa. Itong pandemic, actually, miyanig niya tayo, ginising niya tayo ng maigi. Nahayag yung mga tao, di ba, kung nasaan yung heart nila, kung nasaan yung pundasyon nila. At parang sa time natin, napakahirap ilagak yung pag-iisip natin sa itaas. Kasi, siyempre, kung wala kang pagkain, o kaya hindi maganda yung trabaho mo, wala kang ipon, di ba, parang napakadali mag-worry. Prone ka dun sa mga kaisipan dito sa mundo. Paano magsusurvive, diba? Paano mo itatawid yung araw mo, paano mo itatawid yung linggo na to, diba? At maraming mga tao ganun yung ano nila, yung kaisipan nila. At ang punto kaya ko to sinasabi, may mga tao na yung kaisipan nila
na-stuck na lang doon. Hindi na siya gumagalaw. Alam mo, parang lumilipas yung panahon, nag-worry na lang. Kumakain naman, nag-aalala sila ng mga bagay-bagay, pero nagkakatuloy naman. Maaaring hindi lang siguro ganun ka sagana, di ba? Hindi siguro nabibili, okay, hindi nakukuha yung mga wants, pero palagay ko yung needs na mimit, na itatawid naman. Minsan may mga bagay lang tayo na tinatawag na yung capriccio, or mga desires ng heart natin na hindi natin napupuntahan o hindi natin nakukuha. Kaya, yun. Pero sabi diyan, i-set natin yung kaisipan natin sa mga bagay sa taas. Bakit kaya? Siguro magbibigay muna ako ng kwento. Itong kwento na to, parang nabanggit ko na to siguro mga ilang years na, 12 years ago ata, parang 2008 na ata. At nabanggit ko ang kwento na to. Tungkol ito kay tungkol ito sa isang general. Ang pangalan ng general si Maximus Decimus Meridius. Siya yung general doon sa pelikulang Gladiator. So, ang setting, pupunta sila sa gera, lalaban sila sa gera. So, ini-encourage na yung mga tauhan niya, yung mga bataan niya, lalaban sila doon sa yung Hermania. At sinasabi niya, meron siyang nasabi, nakatagaan, sabi niya, ni Maximus, what we do in this life echoes in eternity. Kung ano daw yung ginagawa natin dito sa lupa, nag-e-echo yan sa eternity or sa walang hanggan. At iniisip ko lang itong kataga na binitawan ni General Maximus, masyado itong significant sa iyo at sa akin. Masyado siyang relevant sa iyo. Yung mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa, meron siyang eternal consequences or eternal yung significance. Napakahalaga. Hindi lang tayo nabuhay dito sa mundo, tulad ko halimbawa, gagawin ko lang yung trabaho ko, mag-aasawa lang ako, magkakaanak. Parang hindi lang yan yung purpose. Merong dahilan. At sa tao na nakareceive ng Holy Spirit tulad ko, at sa tao na nakareceive ng Holy Spirit na tulad mo, merong eternal consequences yung mga bagay na gagawin mo. At meron tayong opportunity na baguhin. Siguro yung buhay natin o yung buhay ng iba. Meron siyang eternal consequences. Isang scripture pa. Matthew 6. Verse 20 hanggang 21. Matthew 6. Hindi ko makita. Wala. So sabi dito, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, parati natin narinig to na yung kung nasaan yung heart mo, nandun yung treasure mo. Sabi dyan, lay up treasure in heaven. Mag-ipon ka daw ng treasures in heaven. Paano ba yon? Ano bang ibig sabihin na magle-lay up ka ng treasure dun sa heaven? Ano ibig sabihin nun? Sabi ko nga kanina, yung mga bagay na ginagawa natin may eternal significance. Ano kaya yun? Halimbawa, magta-tricycle lang ako. Mag-drive ako ng tricycle, siguro hanggang sa mamatay ako. Bago pupunta ako ng langit, yun ba yun? Gawin ko lang yung work ko? Yun ba yung eternal significance na pwedeng mangyari sa akin? Na gawin ko lang yung mga bagay-bagay na to? Siyempre hindi siya ganun tumatakbo. Yung pagiging saved ko, yung dahilan kung bakit ako naka-receive ng Holy Spirit, meron siyang itinakda, meron siyang purpose, meron siyang dahilan. At sana maintindihan natin yung dahilan. Isang scripture pa. Ano pa yun? Luke 10. Nawala. Hindi ko na isulat. Luke 10, verse 2.
Patingin na lang mga kapatid ha. Sabi dito sa Luke 10 verse 2, Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of harvest, that he would send forth laborers into his harvest. So sorry, hindi ko naisulat. Luke 10 verse 2. Sabi diyan, yung harvest daw, great, malaki, madami. Pero yung laborers few. Kaya ko isining itong scripture na to kasi kahapon, napadaan ako dito sa bukid, yung lugar na tinatawag kong bago akong Gethsemane, kung saan ako nagpe-pray. Doon ako, parang ang ganda kasi ng ambience doon eh. So bukid yung bukid bago walang masyadong tao. Pero kahapon kasi may mga nag-harvest. Pero parang hindi ata pali kasi ang hindi karit ang dala nila, parang ang dala nila gunting lang. Nag-harvest sila. Pero ang dami nilang gagawin. Pero apat lang sila. Nakakalungkot kasi tinitingnan ko, ang haling tapat na, parang konti pa lang yung nagagawa nila. Parang ang dami pa nilang gagawin. Bago siguro nagmamadali din sila kasi tulad ngayon, parating yung bagyo. Kaya parang, meron silang minamadali. Magtatanghali na ako pumunta doon. Nakita ko yung apat sila, yung isa umalis. 3 na lang sila. Bago maya-maya, may isa umalis din. So, 2 na lang sila. At inisip ko, ang daming gagawin bago hindi sila nadadagdagan ng tao para nababawasan pa. So, ang tinitingnan ko, siyempre, yung spiritual side. Sa atin, bilang mga Christians, bilang mga saved, gusto natin madagdagan ng kumbaga ng workers para kay Lord. Diba? Pero ang punto, gusto ba natin? Available ba tayo? Itong pandemic, ang naiisip ko talaga, binigyan tayo ni Lord ng oras at panahon para sa atin yung ating mga sarili. Tingnan yung ating puso, tingnan yung ating kaisipan. Ma-overcome natin yung mga dapat natin ma-overcome. At isang araw, ihahanda niya tayo sa laban. Pupunta tayo sa battle. At meron siyang eternal significance. Diba? Mag-witness ako, mag-preach ako, kakausapin ko yung mga tao, di ba? Tutulungan ko sila sa kanilang kaligtasan. Palagay ko ito yung eternal significance na meron tayo. At yung harvest, plenty. Harvest is great. Pero yung laborers few. Hindi ko ma-discount na hindi madali, mahirap. Kasi iniisip ko sila parang nagpaskil siya ng wanted eh. Kailangan niya ng laborers eh. Pray to the Lord of harvest na magbibigay siya ng laborers eh. Parang si Lord, parang magpaskil siya ng wanted, mga laborers. Yung mga masisipag na tao, mga lalaki at babae, na mahirap yung trabaho, pero ang gagawin nila, i-build nila yung church. Magtatayo sila ng itatayo nila yung simbahan. At yung mga tao na to, kalimitan, hindi sila misunderstood sila. Hindi sila maintindihan ng ilan kung bakit nila ginagawa. Minsan yung mga workers nila, hindi rin sila maintindihan. So alam mo yun, may mga ganong senaryo. At ito talaga yung battle. Papasok ka dito sa isang daan na hindi mo kilala yung kalaban mo o kaya hindi mo nakikita yung kalaban mo. Diba? May mga attacks, may mga temptations si Satan, may mga bagay na ginagawa siya na hindi tayo aware. Ito yung mga papasukin ng laborers. Kung sakaling pumasok ka dito sa field ng work ni Lord, yung resulta hindi ka agad-agad, di ba? Yung reward hindi mo siya makikita kaagad. Maaaring hindi mo nga makikita kung yung kompletuhan ng work mo, di ba? Sabi nga nila, we entered into their labors, di ba? Yung mga tao na to, sila Paul, di ba? Sila Peter, yung mga disciples, di ba? Pumasok sila sa labor na to, hindi na nila nakita kung ano yung outcome, namatay na sila. At ito yung sinapit, ito yung help wanted na hinahanap ni Lord eh. At yung isa pa, pag pumasok ka dito sa work ni Lord, maaring maapektuhan ito yung bahay mo, maapektuhan ito yung ambisyon mo.
At baka dumating kayo pagkakataon, hingin nito pati yung buhay mo. Kaya ko siya sinasabi kasi ito yung reality ng laborers, ito yung reality ng, ng life ng mga Christians. Hindi siya biro, mabigat. Pero ganun pa man, honest yung scriptures na sinasabi. Maaaring hindi madali. Ngayon ang tanong, gusto mo pa bang pumasok sa ganitong trabaho para kay Lord? Gusto mo pa ba? Dinidesire mo pa ba? Mahirap siya. Pero si Lord ito yung hinahanap niya. So, actually, introduction ko lang yun. Hindi pa tayo pupunta sa topic. Punta tayo sa Matthew 16. Verse 13 hanggang 19. So, babasahin ko siya na ng staggered. Basahin muna natin yung yung 13 hanggang 14. Sabi dito, when Jesus came unto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. So may kita natin yung tanong ni Jesus Christ sa mga disciples niya, mga tagasunod niya. Sa tingin ng mga tao, sino ako? Sabi ni Jesus Christ. Sa tingin nila, sino ba ako? Sabi ng iba, prophet ka. Sabi ng iba, John the Baptist ka, Elijah kasi Hebrew, sa Greek Elias. So Jeremiah or Jeremiah. So yun yung tanong. Ito yung tingin ng mga tao kay Jesus Christ. Isa siyang prophet, isa siyang teacher, isa siyang bantog na healer siguro nung time nila. So verse 15, he said unto them, but whom you say that I am? Sabi ni Paul sa disciples niya, pero ikaw, na tagasunod ko, sino ako sa'yo? Sino ako sa'yo? Ano yung pagkakakilala mo sa akin? At iniisip ko lang, hindi siya tanong intellectual, tanong siya sa heart. Sa tingin mo, sino ako? Binubuksan ni Lord yung kaisipan mo, binubuksan ni Lord yung puso mo, na makilala kung sino siya, makilala kung ano siya. Tuloy natin, sa verse 16, sabi ni Simon, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Aha. Sabi ni Simon Peter, ikaw si Kristo, yung anak ng Diyos. Yun yung declaration niya. Tuloy natin. So verse 17, sabi diyan, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art, sorry, sa 70 pala muna. And Jesus said, answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed unto thee, but my Father which is in heaven. So, inulit ko lang. Hinayag daw ng Ama kay Peter. Sabi ni Lord Jesus Christ, mapalad ka, blessed ka. Hinayag ng Ama kung sino ako. Alam natin, nung time na to, hindi pa nakaka-receive ng Holy Spirit si Peter. Hindi pa. Siyempre, hindi pa namamatay si Lord, hindi mo siya naluwalhati. Hindi pa naibibigay ang Holy Spirit. At yung manifestation, sabi doon, by God. Alam natin sa kung hindi natin pupuntahan, sa John 4, verse 24, sabi doon, God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a spirit. So, yung revelation na to is by the Spirit. Spirit, or yung God, revealed through the Spirit. May mga bagay na may ihahayag sa'yo, ihahayag sa akin,
Sa panahon ngayon, kasi naka-receive ka ng Holy Spirit, may mga bagay. At iniisip ko lang, ito yung isa sa pinaka, siguro, revelation sa'yo at sa akin. Kasi kaya ko siya sinasabi, parang parang ultimate question na pwede kong sagutin. Diba? Sino si Jesus Christ para sa akin? Oo, yung mga tao, meron silang pananaw kay Lord, kung ano si Lord. Pero ano yung pananaw ko sa Kanya? Sino siya? At ano yung pangyayari? Diba? Tuloy natin sa verse 18. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi niya, at ikaw, Pedro, sa declaration mo na ako yung Son of God, upon this rock, hindi ito literal na bato. Wala naman tinayong simbahan si Lord eh. Or wala, o gusali, wala. Yung katotohanan na siya yung Son of God. Ito yung truth. Ito yung sinasaligan. At pag naintindihan daw ito ng tao, dito niya i-build yung kanyang church. Iniisip ko lang kung ikaw gusto mo maging stable, kapatid. Gusto mo maging secure. Gusto mo maging tawag doon, unmoved, di ba? Ma-settled, di ba? Sabi diyan, itatayo ni Lord, ibibuild niya sa katotohanan na siya yung Son of God. Yung pagkakaunawa at pagkakaintindi na siya yung Son of God. Sa heart ko, sa heart mo. Diba? Isa pa, tapusin natin doon sa verse 19, and I will give unto thee keys of kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay niya daw yung keys, yung susi. Di ba? Para ma-unlock yung mga bagay-bagay dito sa kingdom of heaven. Sa katotohanan na alam mo na si Jesus Christ yung Son of God. Maintindihan mo na si Jesus Christ yung Son of God. Malaman mo. Diba? At iniisip ko, si Peter wala na. Ibig sabihin ba nun, wala na yung susi? Hindi. Sa mga tao na naka-receive ng Holy Spirit, nasa atin yung susi. Maintindihan natin yung lalim, yung kagandahan, yung karangyaan, di ba? Yung mga misteryo doon sa kingdom of God. Dahil ibinigay sa atin yung susi. Ano ba yung susi? Sa katotohanan na si Jesus Christ, yung Son of God. Doon lang natin makikita yung mga bagay na mga ingrande, siguro mga hidden things na i-prepare sa atin ni Lord. Diba? Masilip natin, makita natin, ma-unlock natin. Nasa iyo yung susi, nasa akin yung susi. Hindi dahil binasa mo, naintindihan mo, pero maintindihan mo sa heart mo na si Jesus Christ yung Son of God. Napakaganda niya maintindihan. Kasi sa panahon natin ngayon, may mga tao na tinutuligsa yung deity, yung pagkatao ni Jesus Christ. Diba? Iniisip ko lang itong mga bagay na sinasabi ko tungkol sa persona ni Jesus Christ bilang Son of God, yung katotohanan. Dito niya ibibuild yung church. Oo, nagpipray tayo na nang magkaroon ng revival. Pero hanggat hindi nasisettle sa heart ko, hindi nasisettle sa heart mo, na si Jesus Christ yung Son of God. Diba? Yung pinakamataas. Diba? Yung pagka-Diyos niya. Diba? May mga tao hindi ito maintindihan kasi akala nila si Jesus Christ tao lang. Yung iba sinasabi si Jesus Christ Diyos lang. Hindi. Si Jesus Christ tao sa kasabihin ng pagkakataon Diyos. At ito yung reality, ito yung truth. Kaya maraming naliligaw. At masisettle, maitatayo niya yung church na pag naintindihan mo sa heart mo, naintindihan ko sa heart ko, na si Jesus Christ ano God. Merong isang book na pwedeng i-describe or ipakilala si Jesus Christ at sa akin. Yung book na to, yung book ng Colossians, sinasabi ng mga scholars, ito yung highest interpretation or highest view ng Bible pagdating kay Jesus Christ. At aminado ako, habang binabasa ko siya, totoo. May ilang libro na nabasa na ako, pero itong sulat ni Paul sa Colossians, yun talagang nagtatanyag at nagsasabi kung sino si Jesus Christ. At siguro babasahin natin yun.
Siguro bago natin puntahan, tingnan muna natin yung background nitong Colossians bago natin puntahan. Siguro kung hindi mo pa nababasa yung Colossians, maganda siguro kung kaya mo i-pause mo muna. 4 na chapters lang naman yun. Kung mabilis ka magbasa, 10 minutes lang yun. Kung medyo matagal-tagal, mga 15 minutes. Kung hindi pa. Kung nabasa mo na, siguro na lang to. Parang review na lang. Pero ganun pa man, pagkatapos nung video na to, ni-request ko basahin niyo tong Colossians. Napakaganda. 4 na chapter lang, episode lang to. So, yun. Itong Colossians, sinulat to ni Paul habang nakatali siya sa kadena kasi nasa house arrest siya. Naisulat siya ng AD 60. Yung manner ng tono ng Colossians, medyo malumanay, hindi siya mabigat. Kasi kaya ganun, hindi pa nakapunta si Paul dito sa Colossae, hindi pa siya nakakarating diyan. So, parang nagsimula yung church nung na-convert si Epaphras doon sa Ephesians, bumalik siya sa kanyang bayan doon sa Colossae. Doon naging natulungan siya siguro ni Philemon, di ba? Na mga binanggit na mga kapatid diyan, si Mark, si Onesimus. So yun, may ilang kapatid na binanggit diyan doon sa dulo ng Colossians. At si Epaphras yung tumatayong pastor, parang pastor na At ang problema dito sa Colossians, tungkol sa pagkakakilala kay Lord. Hindi kilala ng mga taga-Colossians, taga-Colossae, yung persona ni Jesus Christ. Ito yung problema. Kaya, ang nangyari dahil itong Colossae ay melting pot, crossing ng papuntang Asia Minor, papunta dito sa kasi parang probinsya magkakadikit. Ephesians, Laodicea. So, yun. Magkakadikit mga lugar na maraming tao. At itong Colossae, napapaligiran siya ng iba't ibang religion. Kung siguro nabanggit ko na to dati, kung narinig mo na yung tinatawag na Roman Pantheon, ito yung isang lugar na yung Romans, nagtayo sila ng isang lugar, isang templo, na lahat ng images, lahat ng mga santo, o lahat ng mga Diyos-Diyosan nila, ilalagay nila dito sa Roman Pantheon. At nasa Colossae yan. So, inisip ko para siyang isang lugar na maraming religion. Parang isang street na iba't iba yung religion. Meron akong kaibigan, yung co-teacher nila, si Ate Weng. 3 lang sila sa bahay. Iba't iba pa yung faith nila. Si Ate Weng, Katoliko, yung anak niya born again, yung asawa niya dating daan. Magkakasama sila sa isang bahay. Alam mo yun, hindi ko alam paano sila nagkasama ng ganun. Pero, yun, parang yun yung setup. At ito yung setup ng Colossians. Ganun. Maraming religion, maraming setup. At ang problema nila dito, yung tinatawag na mix, yung Christianity na haluan ng iba't ibang faith, pagan faith, iba't ibang doctrines. Hindi nila dinideny si Jesus Christ, pero nahaluan. Ang nangyari nito, hindi nila dinideny, pero dinidethrone nila yung position ni Jesus Christ. So, yan, puntahan siguro natin yung ilang mga scriptures. Colossians 1, 14 hanggang 20. Ang nakakatuwa dito sa sulat niya ni Paul sa Colossians. Bagamat ganun yung problema, hindi niya kaagad inatake yung problema. Ang ginawa niya, pinakilala niya muna si Jesus Christ. Pinahintulutan niya na pakilala niya muna kung sino to si Jesus Christ. Makita mo na, masettle mo na kung ano si Jesus Christ, sino siya. Basahin ko. Colossians 1, verse 14. In whom you have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Diba?
na sa mga tao na nakareceive ng Holy Spirit. Diba? Alam natin na namatay si Lord na buhos ng kanyang dugo. Para saan? Para patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Image of the invisible God. Grabe. Pag nakita mo na si Jesus Christ, parang nakita mo na yung Diyos. Maaaring hindi ito tunay na salamin. Oo, si God is a spirit, hindi natin makikita, hindi natin kayang imagine yung itsura niya. Hindi siguro papasok sa ating kaisipan. Naniniwala ako na kinakailangan pa natin ng bagong katawan para makita lang siya. Siguro magkakaroon ng outburst pag yung body natin pag nakita siya ng personal kasi spirit siya image of the invisible God. Pero si Lord, binigyan niya ng mukha ng God the Father. Image of the invisible God. Kung ano yung pagmamahal ni Lord, yun din yung pagmamahal ng Diyos. Kung ano yung puso ni Jesus Christ, yun yung pagmamahal ng God the Father. Yun yung gusto kong ipunto. Yun yung gusto kong sabihin siguro ng scripture na to. The image of the invisible God. Firstborn of every creature. Siya yung pasimula. Hindi siya creature, hindi siya created. Diba? Hindi siya kasama doon sa created. Hindi siya created being. Firstborn, ipinanganak. Diba? From the heart of God, diba? Inilabas niya itong si Jesus Christ. Basahin pa natin, tuloy natin. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether be thrones or dominions or principalities or powers or things were created by Him and for Him. Tulad na sinasabi ko kanina, sabi ng mga scholars, ito yung high view kay Jesus Christ. Pinakamataas. At wala akong makita sa scriptures na ganito yung ornament, yung description, yung sinasabi kung sino si Jesus Christ. Sabi diyan, dahil sa Kanya, kaya nagkaroon ng creation, kaya nagkaroon ng heaven, kaya nagkaroon ng earth. Mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita dahil kay Jesus Christ. Hindi lang yon, principalities, powers, alam mo yun? At lahat ng bagay create sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tuloy natin. And He is before all things, and by Him all things consist. Grabe, ano kaya yung lalim nito? Nauna siya sa lahat ng mga bagay, at sa lahat ng mga bagay, at sa lahat ng mga creation, siya yung humahawa. Siya yung may control, may kapangyarihan, may power. So, nakakamangha. Tuloy natin, tapusin natin. And He is the head of the body of the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things He might have preeminence. For it pleased the Father that in Him should all the fullness dwell. Kung tatawag ka kay Jesus Christ, kung tatawag ka kay God the Father, walang ano siya. Sabi ko nga, walang pride. Walang pride. Sa Spirit. Yung Holy Spirit, Diyos din siya, God din siya. Pero hindi nga na tayo nagkipray sa Kanya. Walang problema doon. Hindi siya, walang pride sa kanila. Walang competition. Walang pagtatalo. Yung isang bagay na na gusto kong ipunto, yung sinasabi dito, He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Actually, itong word na preeminence, pag sinambit ko yung salitang Colossians, ito talaga yung, kumbaga ito yung palatandaan ko. May mga book na binabasa ako, na ito, yung Bible, na para maintindihan ko siya, binibigyan ko siya ng isang word. Halimbawa, yung word na Hagay, yung book na Hagay, ang term ko dyan, consider. Yun yung term, pag sinabing consider, Hagay yan. Consider mo yung sabi niya, consider mo daw yung buhay mo, inaayos mo yung mga kisame mo, pero yung bahay nila, hindi mo ginagawa. So, nandun yung kay Hagay. So, yun yung mga ano. At itong Colossians, yung word na to, yung preeminence. Yung preeminence, ang ibig sabihin nito yung excellency, superiority, pinakamataas. Minsan nagpipray tayo tulad ng sinisimulan ko, nagpipray tayo sa mataas na pangalan ni Jesus Christ.
Pero hindi lang siya mataas. Siya yung pinakamataas. Pinakamataas. Wala nang superseded pa sa kanya. Wala nang tataas pa sa kanya. Lahat ng bagay. At dominions, powers, si Jesus Christ yung may preeminence ng lahat. At kung babalikan natin yung tinatanong ni Jesus Christ, sa tingin mo, sino ako? Sino ako sa palagay mo? Sana hindi lang to intellectual na nababasa natin na ano, pero sa heart natin, siya yung pinakamataas, siya yung priority. Diba? Sabi ko nga, kung merong bagay na ano, na hahalili sa heart mo, o kung merong mang number one sa heart mo na hindi si Lord, idols yun. Idolatry yun. Diba? Kung mas mataas siguro yung boyfriend mo, yung career mo, yung trabaho mo, kaysa kay Jesus Christ, anything and everything na si Jesus Christ number 2, number 3, ayaw ni Lord yun. Siya number 1. Si God number 1. Alam mo yun? Siya yung may preeminence sa lahat. At sana makita natin, maintindihan natin ito. So, pinakilala ni Jesus Christ, actually, napakagandang maintindihan itong Colossians, yung presentation ni Paul. Punta na tayo sa problema ng Colossians. Sinet muna ni Paul yung deity, yung persona. Bago puntahan natin yung ilang problema. Colossians 2 verse 4 at yung isa verse 8. Sabi diyan, Colossians 2 verse 4. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Paano to? Sabi ni Paul, wina-warning niya yung mga taga-Colossae na baka ma-entice ka, baka maengganyo ka sa mga siguro mapalabok na salita ng ano. Ano 'yon? Tungkol saan? Sa verse 8. Sabi diyan, beware, warning, lest any man should spoil you through philosophy and vain deceit after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sabi ko nga sa inyo, itong church sa Colossae, ano siya? Composition ng mga tao na may iba't ibang pananampalataya, itong faith nila, itong doctrine nila, itong philosophy nila, pumapasok, gumagapang sa simbahan, nakakapasok. Oo, hindi nila dinideny si Jesus Christ, pero dinidethrone si Jesus Christ. Inaalis sa kanyang being preeminence doon sa lahat ng mga bagay. Tinatanggal siya. At napakahalaga nito, itong bagay nito sa Colossians, sinasabi nito yung relevance na meron tayo ngayon. At sa time natin, napaka-relevant niya. Alam natin, itong lugar natin, maraming denominations. Lahat respeto natin, parang gano'n. Ayaw natin masaktan yung iba sa kanilang pananampalataya, tinatanggap natin. At sa ganung paraan, parang dumarating yung punto na niyayakap na natin. Minsan pati yung doctrine, niyayakap na natin pati yung mga teachings. Sabi niya, beware lest any man spoil you to philosophy. At winarning na tayo, sabi nga din doon, di ba? Mabasa natin doon sa Peter, doon sa Jude, yung mga false prophet, mga false teachers na nagbibigay sila ng samot-saring mga idea na para bang meron silang tinatawag na Gnosticism o yung Gnostic, yung deep na teachings, malalim na pagkaalam, di ba? Parang ganoon yung meron silang alam na sikreto, na misteryo, na kinakailangan maintindihan para mapabilang dito sa kingdom of God or sa nila. At parating ganoon, umaapila sila sa intelligence, di ba? Nakakabahala pag hindi natin naintindihan. Siguro hindi ko na masyado ikwento ko na lang yung ilang mga teachings. Sa panahon natin, maraming teachings na pinaniniwalaan yung mga tao. At ikaw bilang Kristiyano, siguro check mo yung list na to. Tingnan mo yung list na to. Halimbawa, tulad ng horoscope. Maraming mga tao, tinitingnan nila yung
Yung buhay nila parang binabasa nila sa pamamagitan ng mga bituin, astrology, di ba? May kinalaman ba to sa Kristyanismo? Sa pagiging Kristiyano natin, meron ba? Actually, 7 out of 10 women at 6 out of 10 men nagbabasa ng horoscope nila at naniniwala sila. Sana hindi tayo kabilang dyan, diba? Ano ba yung horoscope mo? Ayan. Squirrel, bigak lang. Hindi siya sa mga Kristiyano hindi siya totoo. Diba? May mga bagay na pumasok na, yung mga superstitions, ganyan, yung mga iba't iba na nakakalungkot. Puntahan nga natin yun sa Colossians 2 verse. Ito isa, verse 16. Sabi niyan, let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of holy day, or in new moon, or in the Sabbath days. So, let no man therefore judge you in meat or drink. May mga tao na vegetarian sila, maganda naman yun sa katawan natin, di ba, maganda. Pero yung mga bagay na to, wala to kinalaman sa spiritual mo. Hindi dahil vegetarian ka, spiritual ka na. Hindi dahil kumakain ka ng baboy, ay masama ka na. Yung iba ganun yung nila. Let no man judge you in meat and drink. Let no man judge you. Meron siyang kaakibat na na parang para maging kompleto ka, para maging saved ka, kinakailangang iwasan yung mga bagay na to, muntik man yan, alam mo yun. Actually, yung sinasabi diyan, hindi lang meat and drink. Pero sabi diyan, respect of holy day. Holy day. Merong isang tradisyon yung tao na sa panahon natin, siguro iba tataas ang kilay. Hindi sila matutuwa sa sasabihin ko. Yung nag-celebrate sila ng Pasko. Ini-incorporate nila yung Pasko sa pagiging Kristiyano. Magbasa ka ng New Testament, kapatid. Wala kang mababasa kahit isa na Kristiyano na nag-celebrate ng Christmas. Wala. Wala kang Christmas sa Bible. Traditions to of men. Ini-incorporate na At may mga born again tayo na nag-celebrate sila ng Christmas. Nag-celebrate sila. Hindi pinanganak si Jesus Christ ng December 25. Pero, may mga tao na hindi nila maalis. Hindi nila matanggal. Diba? Ano naman yan bigayan, araw ng bigayan. Totoo. Wala naman tayo magagawa. Magbigay ka. Pwede ka na magbigay kahit hindi Pasko. Pero, itong bagay na to, parang ang lalim ng pagkakaugat. At minsan yung Kristiyano, yun din. Yun din yung nasa isipan nila. Nakakalungkot. Sana maisip natin. Diba? Masabi natin. We don't celebrate Christmas. Siyempre, kinakailangan natin maging wise dito. Hindi naman tayo, alam mo yun. Pero sana sa heart natin, alam natin. Masabi natin. Diba? Traditions of men. Holiday, respect of persons. New moon, or in the Sabbath days. May mga Sabadista, yung Jehovah's Witness o kung ano man, na nire-regard nila yung Saturday bilang ito yung araw para kay Lord. Actually, nung namatay si Jesus Christ na buhay na maguli, hindi na pina-priority yung Sabbath day. Hindi ko sinasabing hindi ka magdasal o hindi ka pero sa Kristiyano, every day is for the Lord. Para sa Kanya yung lahat ng araw.
Lahat ng araw para sa Kanya. Kaya hindi tayo Sunday Christian lang. Every day. Diba, nagpe-pray tayo, we worship the Lord every day. Hindi lang tuwing Sunday, hindi monthly, at hindi yearly, siyempre, yung ano natin. Yung isang bagay na gusto kong sabihin talaga, nung nasave tayo, nakareceive tayo ng Holy Spirit, tinanggal tayo ni Lord sa religion. Tinanggal niya tayo sa religion. Dati tayong religyoso. Ginagawa natin yung mga bagay na to, nagsisimba tayo, nag-celebrate tayo ng fiesta. Mostly sa atin, Catholic naman. Ginagawa natin to, ginagawa natin yun. Pero, nung na-save tayo, may testimony na tayo, sinasabi natin, tinanggal tayo ni Lord sa religion kasi nagkaroon tayo ng relation kay Lord. Nagkaroon tayo ng relasyon. In Him, all things consist. For by Him, yung mystery ng pagkaligtas natin is Christ in us, in Christ. Meron tayong relasyon kay Jesus Christ. Kung gaano to kalalim, kung gaano to kababaw, ikaw yung nakakaalam, kapatid. Ikaw, pwede mo sukatin kung gaano kalalim, kung gaano kababaw yung pagkakilala mo kanya. Diba? Hindi ko naisulat. Verse 7 is sabi lang, which are the shadow things to come, but the body is of Christ. Lahat ng mga ito is shadow, hindi ito yung reality. Kaya makikita mo sa atin, wala na tayong mga kamangyan, pumupunta ba tayo sa templo, nag-offer ba tayo ng ganito? Hindi, we worship God in the Spirit. Mga rudiments, mga elementary things. Verse 20. Sabi diyan, verse 20, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, and you are subject to ordinances. Yung gusto ko ipunto dyan, yung rudiments, yung ibig sabihin ng rudiments, ito yung tinatawag na elementary teachings. Mga basic, alam mo yun. Hindi ito yung kabuuan. Tulad na sabi kanina dito sa verse 17, ito yung shadow of things to come. Mga shadows lang to, hindi ito yung reality. Kaya nung dumating yung Holy Spirit sa'yo, tsaka yung Holy Spirit sa akin, tinanggal na ako ni Lord sa religion. Nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Tinatawag ko yung Ama bilang Father. Abba, Father. Sana maintindihan natin. Pag hindi mo naintindihan yung mga nagki-creep in dito sa church, mga doctrines, di ba? Hindi niya dinideny si Jesus Christ, pero dinidethrone niya si Jesus Christ. At napakaraming teaching sa panahon natin ngayon. Na-incorporate na yung reflexology sa church. Yung yoga, para siyang spiritual na bagay, hindi siya spiritual na bagay. Yung mga bagay na kinakain mo, tiniinom mo, para sa tiyan yan, hindi yan spiritual. Ano't ano man yung gawin mo, di ba? Hindi, dahil kumain ka nito, hindi ka kumain yan, spiritual ka na. Hindi. Sana makita natin, yung pagiging sa Espiritu is naglalakad ka talaga sa Espiritu. Regardless ng mga bagay dito, yung mga ordinances touch na, part yan ng religion. Sinasabi ng ng Judaism na faith, para lumalim ka, mag-mature ka, kinakailangan mo magpatuloy, magpa-circumcise. Sinasabi nila yun sa mga Greeks. Incorporate nila yung pagtutuli bilang requirement sa salvation. Pero hindi. Hindi na kailangan. You are complete in Him. Kay Jesus Christ, kompleto na tayo. Wala ka na may dadagdag. Wala kang kulang kung na kay Christ ka. At wala nang pupunan pa. Hindi mo na kinakailangan. Complete in Him. You are complete in Him. Siguro may isa po ang scripture. Matthew 16:15. Dito ka siguro tapusin. Irarapat ka na rito. He said unto them, but whom you say that I am? Napaka-simple,
Siguro napakadaling intindihin ng tanong. Pero itong tanong na 'to, yung puwede kong sabihin yung ultimate question sa'yo tsaka sa akin. Ha? Anong ultimate questions? Ultimate questions na kinakailangan kong sagutin. Hindi sa pamamagitan ng aking kaisipan, ng aking utak or yung intellectual intelligence na meron ako. Pero yung heart ko. Parang personal yung sinasabi ni Lord. Kinakausap niya ako. Sa tingin mo, sino ako sa'yo? Ano ako sa'yo? Saan mo ako maiko-compare? Kanino ba ako? Or kanino mo ako pwedeng itulad? Sino ako sa'yo? Sino ako sa buhay mo? At iniisip ko lang, hanggat hindi ko nasasagot na galing sa aking puso na ikaw yung Panginoon ko, ikaw yung Savior ko, ikaw yung Son of God, ikaw yung may preeminence, ikaw may pinakamataas, ikaw yung naghahari sa heart ko. Hanggat hindi ko siya nasasabi ng ganun. Actually, hindi pa ako established. Mabubuwag pa rin ako. Babagsak pa rin ako, mag-fail pa rin ako. Kasi sabi niya, upon this fact, yung pagkakaunawa mo kung sino ako, itatayo ko yung church. Ibibuild kita. Kapatid, kung gusto mong lumago, kung gusto mong mag-mature, kung gusto mong maintindihan, spiritual experience to. Hindi lang to intelligence. Kinakailangan maintindihan kung sino si Lord sa buhay mo. Siya ba yung priority? Siya ba yung number one? Kung hindi siya yung pinapriority mo, ingat ka. Itong Colossians, isinulat para magbigay ng warning na kahit save ka na, kahit save na ako, pag hindi mo pinagpatuloy, hindi mo nilakaran, pwede kang maligaw, pwede kang mawala. Pwede mo maiwaglit yung kaligtasan na meron ka. At hindi siya biro, hindi siya nakakatuwa kapatid. Hindi nakakatuwa yun. Hindi siya actually hindi siya biro. Hanggat hindi ko sineset yung heart ko kay Lord, hanggat hindi siya naiintindihan ng heart ko kung sino siya, hindi ako may establish. Magwa-wonder lang ako, siguro pupunta ako sa doktorino na to, pupunta ako sa kasispan na ganyan. Alam mo yon, yung kaisipan na meron tayo, binigyan tayo ni Lord ng freedom. Yung power ng imagination natin, binigyan niya tayo ng freedom. Pwede kang mag-imagine ng extreme ng masama. Pwede ka rin mag-imagine ng extreme na mabuti. Lahat pwede mong gawin. Kahit naka-receive ka ng Holy Spirit, pwede mong i-imagine yung mga bagay niya. Pero sinasabi niya, ibungkos mo siya. At isurrender mo yung kaisipan kay Jesus Christ. I-surrender mo lahat kay Jesus Christ, yung kaisipan mo to. At iniisip ko lang, yung stability na meron ako, yung stability din ng heart ko. Kasi andun yung treasure ko. At si Lord yung nasa heart ko. Diba? Merong isang tula na uncover sa Germany. Nakasulat siya sa isang pintuan, sa isang katedral. Ang pagkakasabi niya ganito. Siguro basahin ko na lang. English nga lang yung yung na-translate niya. So, saglit lang ito. Ito yung tula na naisulat. Sabi doon, basahin ko na lang. Sabi niya, you call me eternal, then do not seek me. You call me fair, then do not love me. You call me gracious, but do not trust me. You call me just, and do not fear me. You call me life, then do not choose me. You call me light, then do not see me. You call me Lord, then do not respect me. You call me Master, then do not obey me. You call me merciful, then do not thank me. You call me mighty, then do not honor me. You call me noble, and do not serve me.
You call me rich and do not ask me. You call me Savior, then do not praise me. You call me shepherd, then do not follow me. You call me way, then do not walk with me. Then do not walk with me. You call me wise, then do not heed me. You call me son of God, then do not worship me. When I condemn you, then do not blame me. Inisip ko lang yung parang sila nagsasabi, tinatawag mo akong son of God, pero hindi mo naman ako ina-worship. Tinatawag mo akong master, hindi ka naman sumusunod. Alam mo yun? Tinatawag mo akong great shepherd, pero hindi ka naman nagpa-follow eh. Tinatawag mo akong mayaman, pero hindi ka humihingi. Ito yung mga bagay yung pagkakilala natin kay Lord. At siguro masakit to para sa Kanya. Diba? Yung tatawagin mo siyang Lord Savior, diba? Bago hindi ka nagdarasal, hindi ka tumatawag sa Kanya, hindi ka man lang ma-interrupt sa mga bagay na ginagawa mo, ubusin mo yung oras mo sa maraming bagay, pero sa Kanya parang kung ano yung pinakadulo, yung pinakakarampot na oras at panahon, yun na lang ibibigay mo sa Kanya. Kung kailan matutulog ka na pahilik na, tsaka mo lang siya siguro, yung pampatulog na lang siguro yung prayer na ginagawa mo. Nakakalungkot siya. Pero itong Colossians warning to sa iyo tsaka sa akin, na ingatan ko yung kaligtasan na meron ako. At may mga tao na meron silang idea, meron silang philosophy, meron silang doctrine na pwedeng pumasok, na pwedeng maghinder. At imimix nila yung faith nila sa faith natin as Christians. At nangyayari naman to. May mga kapatid tayo na nawala na, di ba? Na napunta na sa ibang church, sa ibang doctrine, di ba? Di ba? Ang kagandahan kasi dito sa scriptures, habang sinesearch natin yung scripture, nakikilala natin si Lord. At yung mga heresy, yung mga maling turo, maniwala kapatid, yung scriptures, meron siyang sinasabi. Nire-refute niya yung mga kaisipan ng mga tao, mga philosophy nila, mga doctrine nila. Halimbawa, pag sinabi mong reincarnation, pag sinabi mong Hebrews 9:27, it is appointed that one was died after this judgment. So, reincarnation, mamamatay sila, mabubuhay ulit, mamamatay sila, mabubuhay ulit. Ang sinabi ng Hebrews, pag namatay ka after this judgment, tapos na. Yung doctrine nila wala na. May mga tao na sinasabi na si Jesus Christ, tao lang. Basahin mo yung Romans. Umpisa pa ng declaration, Son of God siya. So, yung mga epistles dito sa Colossians, kung gaano yung position niya bilang Diyos. Sa John, isinulat itong mga scriptures para makita mo at malaman mo na si Jesus Christ yung anak ng Diyos. May mga tao na ganito, na si Jesus Christ, prophet lang, part lang siya, para siyang angel, hindi siya Diyos. At napakaraming mga ganyang kaisipan sa panahon natin ngayon. At kung hindi tayo mag-iingat, pwede kang madaya, pwede kang ma-stray, pwede kang maligaw. At sana maintindihan natin yung security ko. Yung tanong ni Jesus Christ, ikaw sa tingin mo, sino ako? Sabi ni Jesus Christ. Sino ako sa iyo? Who am I to you? Sana siya yung Diyos, siya yung priority, siya yung number one. Diba? Ano mo yun? Hindi ito maintindihan sa laman. Sa Espiritu lang natin ito makikita. At yung revelation na to by the Spirit. At kinakailangan natin maintindihan. Siguro doon ko natapusin mga kapatid. Kung may time kayo, basahin niyo itong Colossians. Maganda kung meron kayong questions o query. Idulog niyo siguro. Open naman ako sa kung ano man. Actually, marami akong na-prepare na scriptures, hindi natin nabanggit. Pero siguro yung main thoughts na i-deliver ko naman. Nasabi ko na. So yun, pero kung meron mga query, text me, inform me. At yun, salamat. See you soon mga kapatid. Thank you ulit. God bless. Thank you. Praise God sa pinakamataas na pangalan ni Jesus Christ. And all the people say, Amen.